Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Collective energy ng ating mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Pisces. Ano to? Bakit ang hirap balasahin? Ano yung dene-deny mo sa sarili mo na transformation and mga bagay na kailangan mong matagal mo nang ginawa, but nagkakaroon ng procrastination and you're denying na may mali. Okay? Ano yung mga dinidismiss mo? Pisces, napakarami, no? Sabi mo, ang hirap naman, Lord. Bakit ang daming obligasyon, ang daming, like, nagkasunod-sunod, no? Yung challenges pagdating sa kabuhayan. Marami ka namang naging plano, but hindi siya nag-manifest agad. Okay? I'm not saying hindi darating. Kumbaga, may hinihintay kang mag-manifest. Okay? If there would be like, para sa inyo, kung may mga hinihintay na kontrata, nagkakaroon ng delays, para sa inyo na may mga court case, parang kinakabahan ka, magiging favorable ba sa'yo, kung may mga annulment, divorce, kung ano man yan, kailangan ng asikasuhin, tapusin, pagkasunduan. The Wheel of Fortune is in reverse. Sabi mo, Lord, kailan ba darating, no? Ang like malaking biyaya na pinagdadasal mo. You're asking for abundance, you're praying for your harvest time. Also, there's a feminine in this connection na sabi ng feminine, napakarami na daw lies and deceit sa connection na to. At sabi niya ay hindi favorable para sa kanya ang sitwasyon na to. Sabi ng feminine sa connection na to, magfo-focus na lang muna siya sa kaperahan, kabuhayan. Maraming natutunan and it feels like you are working towards your goals. Sabi mo, focus muna sa mga plano, sa magagandang bagay. But parang nawawalan ka ng motivation, napapagod ka kung ano man yung mga inaayos mo. Okay? You're manifesting na sana mas maging maayos yung relationship, family energy, abundance, harmony. Napakarami mong plano, nagkakaroon ka ng confusion, ano ba talaga yung priorities right now, anong uunahin, ano yung uunahing bigyan ng solusyon, ihihil, relasyon ba, o kabuhayan, kaperahan. Marami kang wish fulfillment. Sabi mo lahat naman ng pinaghihirapan mo para sa family, para sa mga taong mahal mo. But mukhang nasusubukan ang ating mga Pisces, no? May mga challenges pagdating sa relasyon, sa family, and sa pera. May mga dumarating naman, but yung manifestation mo talaga, yung full manifestation mo na sana dumating na, sana maayos na, may mga lessons and may mga delays pa right now. Okay? Nagiging sabihin natin, no? You're being very discerning and observant sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sabi mo in the past, masyado kang naging mapagtiwala, and right now, sabi mo parang kailangan muna ng screening kung mapagkakatiwalaan ang mga tao na to. Napapagod ka na, no? Sabi mo this time, gusto mong ikaw naman, gusto mo sarili mo naman, gusto mong i-prioritize naman yung sarili mo. Kumbaga, eto na yung natutunan mo na kung naging yes girl ka, yes man ka, na parang nahirapan kang tumanggi sa mga tao sa paligid mo, this time sabi mo, if it's a no para sa'yo, kung hindi naman to beneficial, bakit mo nga naman ba isa-sacrifice yung sarili mo para sa benefit ng ibang tao na hindi ka naman, this is not really being transactional, pero ang relasyon, kahit anong klaseng relasyon, it should be transactional, na parang hindi pwedeng ikaw lang yung pour ng pour. Ngayon, if you feel na parang taker tong mga tao na to, ililimit mo na lang yung connection mo sa kanila. Meron kang hinihintay na transformation para sa ating masculine, merong pinaplanong kausapin. Okay, it could be like a new love interest or someone na gusto mong balikan. Let's see kung tama pa ba ang energy ng taong gusto mong balikan. You might be dealing with a Virgo, Aqua, Cancer.
Kapwa mo Pisces, Taurus. Okay, let's see. Libra. Ano ang meron? Anong meron? Bakit nagkakasunod-sunod ang pagsubok sa ating mga Pisces? The reason for the reading is gumawa ka ng tamang desisyon at lumayo ka, no? Nag-walk away ka sa mga tao na nagdadala ng betrayal sa buhay mo. Sabi mo, tama na. There is an unreliable masculine, okay, sa sitwasyon na to. And it feels like, sabi ng Empress, kung hindi naman reliable si masculine, kung puro dishonest energy, betrayal, sabi niya, it's really time at tama na, no, na parang this is divine intervention, sabi ng heavens, no, na parang dineliver ni Angel Gabriel, tama na, mag-decide ka na kung anong tama para sa'yo, okay? And it feels like the feminine in this connection walk away from this connection. Because the feminine feels so betrayed, sobrang daming broken promises ng unreliable masculine sa connection na to. Okay. Maraming pinagpe-pray ko ano man yung mga lihim dito, sana mabunyag na, matapos na para maging malinaw na yung storya. But it feels like mas inuuna ng ating feminine sa connection na to ang kanyang peace of mind. Sabi niya kung may ine-entertain na iba si masculine, okay lang, kung diyan ka masaya, sige na. Nakakapagod. Okay, masculine. Meron ako nakikita dito na parang meron ini-entertain na third party. May plano ka ba sa new person na to? Okay. Same old cycle, it feels like hindi ito yung first time na may na-involve sa masculine sa connection na to. But, ang nakikita kong issue with the masculine, every time no, na parang nagkakaroon siya ng confusion, meron siyang official partner, may nakitang bago, niligawan, okay, na-involve. The moment na niligawan at nakilala niya yung new person, parang nagkakaroon siya ng realization na, ay, parang gusto kong bumalik sa aking empress, sa aking official feminine, no? Masculine, hindi pwede yon because we're dealing like with human being na may emosyon at nasasaktan. Alright, so sabi ng ating feminine, focus muna siya sa kaperahan kabuhayan. Parang hindi para sa kanya daw ang pag-ibig, itong chapter ng kanyang buhay. Kaya parang personal growth at financial goals muna. Sabi ng ating feminine, alam na niya ang pattern ng masculine at hindi na siya basta-basta magtitiwala. Alam din ng ating feminine na kailangan munang mag-focus sa kaperahan, kabuhayan, at hindi naman priority ang passionate connection. Okay. Sabi ng ating masculine, focus muna sa kaperahan, kabuhayan. Maraming goals, maraming gustong investment, gustong makaipon, gustong ma-replenish ang bank account. Sabi ng ating masculine, ang daming naging issues, so parang hindi rin niya ma-prioritize kung ano man yung love situation na nagiging issue, no, with the official feminine. Sabi niya, okay, sige, hayaan na muna yan. Kumbaga, ang daming bayarin, ang daming obligasyon, kung ano daw yung mga hindi pagkakasunduan with the official partner, sige, hayaan na lang muna, maaayos din naman daw yan. The kampante energy. Masculine, there's no such thing as magigising ka isang araw na okay na lahat. If in the past, you feel like parang hindi nyo naman to napag-usapan, hindi na-address ang sitwasyon, at you feel na naayos, hindi yun naayos. Nabaon sa limot, could be temporarily, pero pag bumaha ng emosyon, lahat ng basura na yan, lulutang, at mauungkat ang mga past issues na hindi naman talaga na-resolve. Okay? So, maraming doubts ang feminine sa connection na to kung mapagkakatiwalaan pa ba daw si masculine. Sabi ni masculine, nagsasabi naman siya ng totoo, gusto na niya ng honest and heart-to-heart conversation with the feminine. Alam ni masculine na sobrang niyang nasaktan si feminine. Okay? But masculine, get in touch with your emotions para makakonect ka with the feminine. Okay. So, may nakikita ako ditong reconnection, pag-uusap, trying to mend things. Feminine, ikaw nang bahala, kanya-kanyang sitwasyon. Hindi ito exactly pare-pareho. Nasa sayo na kung kaya mo nang pagkatiwalaan si masculine this time. But it feels like until the end of August, meron pa rin mga sadness, disappointment sa relasyon na to. Maraming pag-uusapan, maraming aayusin. Okay, but it feels like someone wants to distance muna. Tama na daw muna, daw mahalaga naman ang relasyon na to, pero parang pag nagkakaroon kayo ng reconnection, mas marami yung konsumisyon at parang ang bigat ayusin nito.
someone wants to reconnect but someone is resisting na parang, teka, I feel this is on the side of the feminine na parang, oo, I acknowledge na willing kang magbago pero hindi enough kasi parang nagkaroon. Okay, hindi ko alam kung saan ako naputol. So, it feels like the other person, it feels like it's the energy of the masculine na ngayon niya nare-realize, no, na talagang nagwa-walk away na si feminine at nagkakaroon sa kanya ng realization kung ano yung mga bagay na nasayang pagdating sa relasyon. There is someone here na gusto pang makipagbalikan at i-reconcile ang relationship na to. But it feels like sa energy ng feminine, do sabi niya, oo masculine, I still care for you. Pero hindi ganon kadaling ibalik ang tiwala. Someone feels na parang burden, no? Isipin pa lang niya na magkakabalikan ay parang ang bigat na sa damdamin, no? ng relasyon na to. Someone is not willing na makipag-ayos muna. Siguro masculine, sa ganitong energy, I feel na marami ka pang kailangang i-prove kay feminine na katiwa-tiwala na at reliable ka na this time. Someone feels na hindi dapat bitiwan ang relasyon na to because this is like a soulmate connection. And someone right now nagkakaroon na ng realization na parang kung gusto niyang ayusin ang soulmate connection na to, may napakalaking transformation na kailangang mangyari. Ano yung transformation? Tanggalin ang toxicity, ang pride and ego, and like magkasundo. Ano ba talaga yung naging punot dulo nito, no? ng mga disagreements na to. Okay. Masculine, it feels like may care pa naman sa'yo si feminine, pero sobrang laki na nung nasira, no, sa relasyon na to. So, for some of you, talagang ayaw na at mahihirapan talaga si masculine na i-convince yung feminine na yan na pagkatiwalaan siya. But for some of you, dun sa ibang group naman, ay may willingness pa si feminine at kailangan lang niyang maramdaman to feel safe again sa relationship na to. Pero meron ako nakikita dito for some of you parang si masculine may plano dun sa na-involve na third party. Minsan kasi may na-involve na bata or kung ano man ang nangyari. Could be, alam mo, meron ako nakikita dito na for some of you parang nabablackmail yung masculine na, sige, subukan mo, didemanda kita. So, susumbong kita sa asawa mo. Or ganon, okay? So, si masculine, hindi niya totally, for some of you, may masculine dito na hindi totally mabitiwan ng third party because of like the energy of blackmail nung kung sino man tong babaeng na involved sa kanya. Okay? Kanya-kanyang sitwasyon, but feminine nasa sayo to. Ang nakikita kong consistent energy here that there is a masculine in this connection na gusto pang ayusin ang relasyon. Okay? But because this is like a general reading, for some of you, parang wala na talaga, ayaw na parang medyo kayo na yung palagpas na sa sitwasyon na to. For some of you, parang gusto na lang bigyan ng last chance. Pero kasi ang nakikita ko dito, no, may plano pa rin si masculine, no, hindi na totally mabitiwan yung third energy. Ang nakikita ko dito parang may anak or may pangako. May usapan sila na hindi papabayaan kung sino man yung na-involve na third party. Okay. So, feminine, piliin mo kung ano yung tama para sa'yo because it feels like the masculine is doing what he feels that is best for him at the moment to protect his name, his reputation, yung dalawang relasyon, okay? Sa kanya-kanya, no? But kung may inaayos, umaasa ka pa feminine na like mabubuo yung pamilya, kanya-kanya naman, pag-pray mo na lang na maging dire-diretso na talaga yung pagbabago and transformation ng relationship na to. Okay. But for most of you, it feels like parang it is what it is. May mga na-involve na sabihin natin, nagkaroon na ng anak sa iba at kailangan na talagang like to accept kung ano talaga yung nangyari sa sitwasyon na to. Alrighty? And that would be the Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces.